ito medyo controversial tong next topic natin mga kabayan. Kasi si Mike Defensor. Si Mike Defensor ang topic natin dito, guys. At tawag dito. Medyo ano to eh. Itong kay Mike Defensor medyo mabigat eh. Kasi kanina nagpa-press con siya. Sinabi talaga niya sa impeachment ano. Halatang ano eh, halatang merong diversionary tactic. At saka this is hitting two birds with one stone. This is hitting two birds with one stone. Tinira niya si Melvin Matibag, number 1. Tapos, tinira din niya yung ano, tinira din niya yung impeachment. Oo. Kasi nawala ng ano eh, nawala ng, kumbaga, medyo nasapaw, hindi naman nasapawan, pero medyo naagawan niya ng eksena ang ano, ang impeachment. So, hitting two birds with one stone. Ito yung balita dyan, mga babae. Panoorin natin itong balita. Yan. Okay. Game. Dinadamay ang pamilya sa laban ng mga nasa gobyerno. Yan ang buwelta ni former Congressman Mike Defensor matapos ang raid sa isang hotel sa Pasig na iniuugnay sa kanyang asawa at anak. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang mga taong nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigipit ng gobyerno. Lalo tigit ang kanilang pamilya. Ito ang pahayag ni dating Congressman Mike Defensor. Una, well, may sinabi na si, mamaya na nga. Matapos ang naging raid sa Blue Hotel sa Pasig City na iniuugnay sa kanyang pamilya. Saan Bagamat ang Blue Hotel na inistansya yan? si Defensor sa kaso dahil ito raw ang abiso ng mga abogado sa kanya, sinabi ni Defensor na kahit pa raw sa gyera, may Geneva Protocol at hindi sinasama ang mga taong hindi dapat isama. Anong connect? Gera ba to? We're not at war. O hindi ito gera. Gera laban sa katiwalian siguro. Meron. Oo, kasama siya doon sa tiwali eh. Paano gagawin natin? Diba? Paano gagawin natin? Gumawa ka ng krimen. Wala siyang pinagkaiba kay Arnie Tevez eh. Diba? Si Arnie Tevez, pumatay ng kalaban sa politika. Nung nabisto na siya yung mastermind, sasabihin, pinupolitika ako. Ay, hindi pwedeng ganun. Panindigan mo yung mga choices mo sa buhay. Ipinasara na ng Pasig City LGU ang nasabing hotel sa gitna ng mga alegasyon sa human trafficking. Na-rescue ng mga otoridad ang 54 na kababaihan na umano'y biktima ng sexual exploitation. Una nang na-involve si Defensor sa pagpanig sa mga nagpakilalang ex-Marines na naglantad ng umano'y limpak-limpak na cash deliveries sa ilang mga politiko. Inilabas naman ni Defensor ang isang recorded phone call umano ni surprise witness Orly Guteza sa kanyang asawa matapos ang unang pagharap nito sa Senate Blue Ribbon Committee nitong nakaraang taon. Base sa tawag, mistulang may naguudyok kay Guteza na bumaliktad sa mga pahayag para idawit din umano si Defensor. Si Guteza ang nagsabing siya mismo ang nag-deliver sa bahay ni na-resigned Congressman Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez ng flood control kickbacks. Hindi raw alam ni Defensor kung nasaan si Guteza sa ngayon pero humihiling siya kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na protektahan na ito. Ipinakita rin kasi ni Defensor sa media ang umano'y dokumento mula sa Ombudsman na ginamit daw ang testimonya ng umano'y 18 ex-Marines at ni Guteza para makapaghanda ng kaso laban kay Romualdez. Naintindihan ko naman yung pangamba ng iba na baka budol-budol, baka skripto, pero mabigat to eh. The fact na isinama yung 18 Marines at si Sergeant Guteza, mabigat para sa akin dahil may personal knowledge sila sa delivery ng pera. Sinusubukan ng BNC kumuha ng pahayag mula sa Ombudsman. Mali naman siya ng interpretation doon. Isinama yan kasi yan lang ang lead. Wala nang iba. Yan lang ang lead eh. Yan lang ang ebidensya na meron sila. Pero it doesn't necessarily mean na yun yung damning evidence. Kasi testimonial evidence yan eh. Oo. Testimonial evidence yan mga kababayan. Sa testimonial evidence, pag yan ay hinarapan ng documentary evidence, wala. Tapos yung testimonial mo. Halimbawa, doon sa testimonya ni Orly Guteza, sinabi niya nag-deliver siya ng ganitong date. Tapos may maipakitang dokumento tong si Martin Romualdez, number 1, na may under construction doon sa bahay na yun. O kanino siya magde-deliver? Kung hindi doon nakatira. Ang papaniwalaan doon, yung documentary evidence. Hindi yung testimonya. Oo. Yan yung kasinungalingan dyan ni Mike Defensor. Yan yung simpleng pagsisinungaling niya dyan. Actually, di pa nga simple, lantara na nga eh. Yan yung lantarang pagsisinungaling niya dyan. Na iniinterpreta niya na yung testimonya na ginamit ng ombudsman ay patunay na ito ay totoo. No. No. Yan lang kasi yung meron. Yung iba, wala. Si ICI na nga mismo ang nagsabi na walang kailangan pa imbestigahan. Di ba?
Maski nga yung korte sinabi ano eh. Yung korte, yun na nga ang sabi niya eh. Peke yung notaryo doon sa testimonya. So paano mo gagamitin yun? Kaya nga hindi ginamit yung actual na testimony ni ni Orly Gutesa eh. Ang ginamit ng ombudsman, yung statement ni Gutesa sa Senado. Yun lang. Yun lang. Walang ibang ginamit. Yun lang, mga babayan. So paano? Paano ngayon yun? Di ba? Paano ngayon yun? Hindi ho yun magkapareho, mga babayan. Hindi ho porke ginamit ng ombudsman, ibig sabihin yun na yung totoo. No. Yun lang kasi yung meron. Ang nakakapagtaka lang dito kay ombudsman, medyo pumapalya na to si ombudsman eh. Medyo sumisintonado na to eh. Ewan ko bakit. Mamaya pag-usapan pa natin. Tapusin na natin itong balita. Kaugnay nito, pero wala pa silang sagot sa amin. Para sa agenda, Hannah T. Yan. Tapos ito nga, pinakita yung phone call. Asan na yung phone call? Ano yun? Ito. Ang weird nitong phone call na to, mga babayan, kasi ginigibit daw si Gutesa. Tapos ang sinasabi nila, si Gutesa daw yung nasa phone call, hindi naman nila pinakita kung sino. 'Di ba? Hindi naman nila pinakita kung sino eh. Tapos may mga nagsasalita. Pero hindi naman na pinakita kung si Gutesa yun, tsaka yung asawa niya. Wala namang pinakita eh. Tingnan niyo, pakinggan niyo to. Ito yun ha. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May nakikita ba kayong tao? Wala. Nakasakasama mo po. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Ito ba yung ebidensya na sinasabi nila? Anong klaseng ebidensya yan? Namemeke na naman kayo ng ebidensya, parang ginawa nyo dun sa maleta, na nahuli dun sa bahay hammer mo. Sa bahay hammer. Hindi ko masabi, baka ma-demonetize tong channel ko eh. Oo. Di ba? Doon sa bahay hammer mo. Alam niyo naman ginagawa sa hammer, di ba? Di ba? Alam niyo ginagawa sa hammer? Sa bahay martilyo mo. Di ba? Ano na naman kabubuhan to? Kasi, sa meat shop. Sabi ni LG Cruz. Sa meat shop na. Di ba? Sino? Wala namang makita. Binti lang ang nakikita. Tsaka ano ba yan? T-shirt ba yan? Ano ba naman kalukuhan to? Mike Defensor. Galing-galingan nyo naman. Siya pa nag-upload nito eh. Ayan o. Ayan o, Mike Defensor. Sa ilalim. Makikita nyo ba? Ayan o. Mike Defensor yan eh. Ang hilig nyo talaga mameke. Totoo lang. Mike Defensor. Di ba nito na nakaraan na balita? Meron 30 na na mga maleta daw nakuha dun sa sa bahay aliwan niya na pinasara ng Pasig. Malay ba natin kung yun yung maletang ginagamit nila kasi naka-sale yun eh. Naka-sale kasi sa Kabaret. Diyos ko, Kabaret, my goodness. Oo. Kunyari, locker. Ay, hindi, locker yan kasi wala kasing lalagyanan ng gamit yung mga tao namin, yung mga empleyado namin dun. Nang bubulol Bulol ka, Mike Defensor. Bulol ka talaga. Hindi ka lang bingot, bulol ka pa. Diba? Langya to. Tigas ng mukha nito ni Mike Defensor talaga. Pero alam nyo, pinakamalala. Sa akin lang naman pinakamalala. Kasi di ba, humingi siya ng tulong sa ombudsman kanina. Humingi siya ng tulong sa ombudsman para daw kay Gutesa. Ito yung balita dyan. Protection for the whistleblower in the flood control scandal. Nasa linya si John Rees para sa detalye. Hi John, ano pa ang sinabi ni Defensor? May iginiit ni dating kongresista o dating congressman Mike Defensor ang kredibilidad ng testimonya ng 18 na dating ex-Marines kasabay ng panawagang ilagay sa protective custody ang whistleblower na si Orly Gutesa. Ito ay matapos umanong kilalanin ng ombudsman ang mga naging pahayag ni Gutesa sa pagharap nito sa Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang taon. Kabilang din umano sa kinilala ang testimonya ng dalawa sa 18 ex-Marines na sina Christopher Esquivel at Hilda Jr.
batay sa dokumentong hawak ni Defensor kaugnay sa kasong umano'y isasampa ng Ombudsman laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico dahil sa manumalyang flood control project. Nakapaloob dito ang testimonya ni Guteza at ng dalawang ex-marine hinggil sa umano'y pagpapadala ng basura o mali-maleta umanong pera sa address na may kinalaman kay Romualdez. Kasabay nito, inilabas din ni Defensor ang umano'y pag-uusap ni whistleblower Orly Guteza at ang asawa nito matapos ang unang pagharap niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Batay sa recorded phone call, tila may nag-uudyok umano kay Guteza na baliktarin ang kanyang mga pahayag at idawit si Senador Rodante Marcoleta at Defensor. Paliwanag ni Defensor, ngayon lamang niya inilabas ang naturang recording upang maprotektahan si Guteza sa kasagsagan ng matinding investigasyon sa maanumalyang flood control project. Mike? Maraming salamat, John Reyes Calata, nag-uulat. Ayun. Protektahan daw ng ombudsman, mga kababayan. Mingi ng tulong sa ombudsman si Defensor. Oo, sabi. Ang problema dito, mga kababayan, mukhang iba timpla ni ombudsman ngayon eh. Hindi ko alam kung ano yung mood niya ngayon. Hindi ko alam kung ano yung mood niya. Mukhang paano ba to? Hindi ko alam kung na-impluwensyahan siya eh. Hindi ko alam kung na-impluwensyahan siya. Pero allegedly, meron daw kasi siyang naging hindi ko alam, may pamilya naman siya. Pero allegedly lang naman to. Nakarating lang naman sa akin. Kwento-kwento lang. Na nagkaroon daw siyang jowang DDS. Allegedly, allegedly. Hindi ko sinasabing nagkaroon talaga ha. Yun lang yung kwento na nakarating sa akin. Nagkaroon daw siya ng jowang DDS. At as in hyper DDS yun. As in talagang kapag yung hyper DDS na kapag yung yung tipong natutunaw kapag tinitignan ni Digong, mga ganun. Oo. Hindi siya galing sa meat shop ni Mike. Hindi. Hindi siya galing sa meat shop ni Mike. Oo, hindi siya galing sa meat shop ni Mike. Nagkaroon lang daw ng jowa na hyper sikat na DDS. Oh, sikat na DDS. Nakaposisyon dati. Di ba? Nakaposisyon. Chismis lang 'yon ha, chismis. Oo. Chismis lang 'yon, chismis. At yung babaeng 'yon is parang yun eh, may word vomit, siya, may verbal diarrhea. Verbal diarrhea ang tawag doon, guys. Yung kung ano-ano ang sinasabi, kung ano-anong sinasabi, kung ano-ano lumalabas sa bibig, etc., etc. Naging jowa daw. Allegedly, allegedly. Hindi ko sinasabing nagkaroon at hindi ko rin hindi ko intensyon. Wala akong motibong siraan si Ombudsman. In fact, mga kababayan, isa po ako sa mga supporter ni Ombudsman. Alam niyong lahat yan. Pero nung narinig ko tong balita na to, ayun, parang it made sense kung bakit parang sumisintonado na to si Ombudsman Remulla. Oo. Baka fling, no? Baka fling and for INC. O na-ink. Baka fling lang, di ba? Baka ganun. Oo. May verbal diarrhea siya. Lagi siyang ine-LBM. Oo, ganun, sa bibig. LBM sa bibig, guys. If you get my drift. Oo. If you get my drift, mga kababayan, LBM sa bibig. Ganun siya. Gets nyo na yan. Nagbigay na ako ng clue. Daw, sabi ni El Cruz. Sinabi ko na nga eh. Oo. Kung merong isa na may igit sa sa loob ng zona, sa loob ng habang nagpapasona, meron namang isa na in-LBM sa bibig. So, ayun. If you know, you know. Yun lang sasabihin ko. Hanggang doon lang ang sasabihin ko, guys. Oo. Hanggang doon lang ang sasabihin ko. Oo. Wala akong nasabihing pangalan Wala akong nasabihing pangalan. Basta, itong babaeng to, laging may LBM sa bibig. Yan. Yun ang yun ang chismis. Chismis lang Hindi ko sasabihin totoo. Kasi baka naman kasuhan naman ako ng cyber libel, di ba? Oo. Pero chismis lang yun Ombudsman, kapag nakarating sa'yo itong video na to chismis lang yun. Wala akong intensyong manira sa'yo, siraan ka, whatever. Pero may chismis na, just so you know, may chismis na umiikot. Na ganun. Di ba? Kasi mga kababayan, nakakagulat kasi to. Nakita ko to kanina eh. Tapos nung nakita ko to, nagulat ako. Sabi ko, bakit?
Bakit may ganito? Bakit? Di ba nitong nakaraan, itong si Mike Defensor, nahuli nga sa kanyang bahay aliwan. Nahuli yung bahay aliwan niya. Tapos nahuli rin yung kanyang tawag dito. Nahuli rin yung kanyang pamilya na sila ay may-ari ng bahay aliwan. Oo. So, ang problema, instead na si Ombudsman matuwa dahil nahuli yung ganitong klase ng illegal trade. Iimbestigahan pa niya si NBI. Di ba? Ang weird. Tapos ang basis nila, kasi may nahagip daw sa video na hindi nila kinasuhan. Yun ang basis nila. Bakit daw walang kaso yung isa na nahagip doon sa video? Sinabi niya to sa executive session nung Sabado. Uy, ba't yun yan? Ayan, ito na lang. May VIP daw kasi doon na si Lawrence N. Tan na nahagip doon sa video. Oo. Malay ba namin kasi nung nakita namin yung video, blurred yung video, number 1. Number 1, blurred yung video. Number 2, hindi naman namin kilala si Lawrence Tan. Malay ba namin sa kanya? Sino ba siya? But apparently, etong si Lawrence Tan ay ang presidente ng Wakwak Golf and Country Club. Diba? At sinabi niya, hindi raw dinemanda ng NBI. Imbestigahan natin ng NBI. Uy, talaga may ganun. Nagki-case build up ang NBI. Ba't iimbestigahan mo agad ang NBI? Di ba? Ombudsman naman. Oo. Alam niyo naman yung sistema. Ombudsman kayo eh. Alam niyo mga kababayan, si Ombudsman Boying Remulla, mahusay na abogado yan. Matalino yan. Magaling yan si Ombudsman. Magaling yan. Etong recently lang, wala siya sa hulog. Oo, ginagamit niya yung galing niya sa mali. Oo. Ginagamit niya yung galing niya sa mali. Ito lang naman, ito nakaraan lang. Itong recent lang. Oo. Diba, nagki-case build up pa. Hindi pwede na agad-agad mong kakasuhan. Kasi nahuli lang naman dun malay ba natin kung umiinom lang siya dun, malay ba niya na wala naman siyang kasama, hindi naman siya nagda-drugs. Kasi totoong nagki-KTV lang siya, nasa loob siya ng kwarto, mag-isa lang siya, nabibidyoke siya mag-isa, di ba? Malay natin. Di ba? Malay natin, natin alam eh. So, hintayin natin yung case build up. Oo. Hintayin natin yung case build up. Yun lang naman. Bago natin imbestigahan si NBI, baka naman you're prejudging si NBI. Or baka may friendship sila ni Mike Defensor. Kasi naalala ko mga babayan, noong panahon ng pandemic, sila magkakatropa. Si Mike Defensor, si Rodante Marcoleta, tsaka ito si Boying Remulla. Sila yung magkakatropa. Silang tatlo pa ngayon nabansagan na ABS-CBN killer eh. Silang tatlo. Silang tatlo, guys. So, sila yung noon, sila talaga yung umaariba noon nung ba't nagsara ang ABS-CBN. At saka yan, si Ace Barbers. Yan, silang 4. Tropa-tropa sila. So ako, hindi ko alam kung meron bang, are you favoring si Mike Defensor? Diba? Are you favoring si Mike Defensor? Or na-impluwensyahan ka ba ng mga DDS dyan sa paligid mo, kung sino man sila? Oo, allegedly, meron dong friend. Tawagin na lang siyang friend na merong LBM sa bibig. Oo, na kaibigang close friend mo daw. Baka na-influensyahan siya ni close friend. Oo, di ba? Dati alam. So, sana mga kababayan, sana po hindi nagkamali ang pagtitiwala ni President Bongbong Marcos kay Ombudsman Remulla. Sana ho. Kasi tulad ko, isa ako sa mga tao na talagang inilaban ko rin yan si Ombudsman Remulla sa mga vlogs, di ba? Alam niyo naman yun eh. Kapag nagko-content tayo tungkol kay Ombudsman Remulla, pinaglalaban. Lalo yung pag-apply niya ng Ombudsman, pinaglaban natin yan. So may tiwala tayong ibinigay sa kanya. Sana wag niyang ubusin yung tiwala na yun. Di ba? Una, yung pagpa-file niya ng kaso kay Martin Romualdez na walang basihan. Ang basihan ay testimonya na alam nating pineke.
O sige, walang problema. Gusto niyang kasuhan si Martin Romualdez dahil para sa kanya, okay ng ebidensya yun. O di sige, okay ng ebidensya yun. Kaso, ano yun? Siniraan mo yung tao para lang, for what? We don't know. Wala namang hard evidence. Pwede namang i-dismiss yun. Pero hindi nila dinismiss. Di ba? Hinanapan ng butas. Tapos ngayon, ito, gustong imbestigahan si NBI. Alam niyo, si Melvin Matibag din naman, PDP yan, kakampihan ng mga Duterte dati. Oh. Hanggang sa namulat na lang din, naisip, ay, sira ulo pala mga Duterte. Di ba? Oo, sira ulo pala mga Duterte, grabe, oo. Nauntog, nagising, ngayon, tinatry niyang bumawi. Alam ko, feeling ko ganun ngayon si Director Matibag. Oo. Feeling ko tawag ng konsensya yun, gusto na niyang bumawi. Diba? Gusto na niyang bumawi. Kasi isa siya sa mga tumulong sa mga Duterte noon. So ngayon, gusto na niyang bumawi sa sambayan ng Pilipino, itama yung mga pagkakamali niya, kaya ganyan siya ngayon, bibong-bibo. Pero okay na yung bibong-bibo sa tama, di ba? Wala namang problema dun eh. Mas gusto nga natin yun. Bibo ka para sa tama. Mas gusto natin yun. Tapos iimbestigahan mo habang nagki-case build up. Buti pa nga mabait itong si Attorney Melvin Matibag. Sabi ni Attorney Matibag, naniniwala daw siya na fair ang ating DOJ. Ay sana nga. Sana nga. Kasi mga kababayan, tulad ng sinabi ni former Senator Trillanes, kinakabahan din siya dahil nga daw yung parang in-law. Oo. In-law daw siya ni Attorney Fortune. Diba? Nakakaba din eh. Nakakaba din. Anong patunay natin? Anong patunay natin mga kababayan na parang nakakakaba? Una, si Trillanes nag-file noong January 2021. Plunder, graft and corruption laban kay Sara Duterte. Umusat na ba to, Ombudsman? Sa Ombudsman niya final eh. Ayan o. Ayan o. Trillanes and members of the silent majority lodged complaints against Duterte before the office of the Ombudsman. Umusad na po ba to? Sana po pa-update. Total naman mahilig ka magpa-presscon. Oo, Ombudsman Remulla. Sana po. Bigyan nyo kaming update. Tingnan nyo mga kabayan na, tingnan nyo. Nakakaba eh. Alam nyo bakit? Nung sa impeachment hearing ni Sara Duterte, pumunta lang doon si Ombudsman nung umpisa. Tapos sabi niya, hindi po ako ang humahawak niyan. So pwede po ba yung abogado na departamento na may hawak niyan, siya na lang po umupo dito? Hindi mo samahan? Ba't tayo mo samahan yung tao mo? Oo. Kasi ikaw yung head of agency, ikaw yung ombudsman mismo eh. Oo. Ba't mo nilalayo yung sarili mo doon sa impeachment ni Sara Duterte? Kapasin yun, nung hearing last week, tungkol sa salin ni Sara Duterte, sa umpisa lang siya nandun. Tapos in-endorse niya doon sa tao niya. Di ba? Bakit? Siguro, baka nga busy. Pero kung medyo mag-iisip-isip ka, ikaw yung ombudsman, dapat ikaw yung humaharap doon kahit hindi mo departamento yun. Ikaw humarap kasi ikaw yung head of agency. Di ba? Ito pa isa. Trillanes din. Nag-file ng kaso kay Rodrigo Duterte at kay Bongo doon sa flood control. At iba pa. Marami pang ano. Ito related to sa infra projects ng Davao City. 200 contracts totaling 7 billion in projects. Hindi pa rin to gumagalaw. Kailan to? October 21, 2025. Former Senator Antonio Trillanes filed a plunder complaint before the Office of the Ombudsman on Tuesday, October 21, against former President Rodrigo Duterte and Senator Christopher Lawrence Bongo, CLTG. Diba? Ombudsman, kami pong mga hampas lupa, nakikiusap po sa inyo.
Focus po tayo, focus. Ano po bang focus nyo? Bakit sa iba po yata, bakit parang sa iba po yata kayo nakatingin? Iimbestigahan nyo, kinasuhan nyo yung taong wala kayong ebidensya maliban sa testimonya ng mga pekeng testigo. Yung kay Martin Romualdez. Tapos ngayon, iimbestigahan ng NBI kahit ginagawa nila ang kanilang trabaho, alleging na merong favoritism. Oo. Tapos ito mga kaso laban sa mga Duterte, from the father, the daughter, and the alalay, hindi pa rin umuusad. Bakit po ganyan? Bakit po ganyan? Anong nangyayari? Ombudsman. Meron na bang Meron na bang Hindi ko alam eh. Oo. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Pati yung kapatid, di ba? Si John Vic. Oh. Kaya si John Vic. Palibasa, mag-e-election na. Nagbibida-bida. Nagbida kay Saldico. Anong ending? Sorry, I take full responsibility. Aanin namin yung sorry mo. Ang napahiya, hindi naman siya, si PBBM. Dapat palitan na yan si John Vic. Nagpapapaniwala kayo sa chismis. Tapos si presidente ang sasabugan kapag pumalya kayo. Hindi pwedeng ganun. Pag pumalya kayo, buntot nyo, hila nyo. Hindi pwedeng iba magsasuffer sa kalokohan. Di ba? Masyado kayo Masyado kayo nakapokus sa pressure sa paligid nyo eh. Sino ba na may pressure sa inyo? Sino man na may pressure sa inyo? Kasi ang alam ko, mga babayan, yung isa dyan sa magkapatid, nag-o-audition na sa kabila, yung isa. Yung isa. Hindi ko sabihin kung sino. Pero alam, yun yung information na nakuha ko. Nag-o-audition na yung isa sa kabila. So, ano ba talaga? Pinagkatiwalaan kayo ng Pangulo tapos gaganyanin nyo? Buti sana kung meron Buti sana kung merong mali, di ba? Susuportahan pa natin. Buti sana kung may ebidensya talaga sila, as in hard evidence, hard proof na merong pagkakamali si Martin Romualdez, o di susuportahan pa natin siya. Kung merong hard evidence laban kay Melvin Matibag, di susuportahan pa natin siya. Kaso, wala Oh. Tapos ngayon, nakatakas pa si Saldico. Tapos aamin yung isa, sasabihin niya, it was my mistake. Anong iisipin namin yan? Kaming mga hampas lupa, iisipin namin na tinatraidor nyo ang Pangulo. Di ba? Kasi ang happy lang naman sa hindi pagkakahuli kay Saldico ay mga DDS. Pansin nyo, yung mga DDS happy sila, hindi nahuli si Saldico. Tapos tayong buong bansa, nagngingit-ngit, nabubwisi tayo kung bakit hindi nahuli si Saldico. Pansinin nyo. Pansinin nyo. Tapos ngayon, nag-a-asylum na sa France. Sana hindi payagan ng France yung asylum. Kasi ina-action na ni PBBM. Alam nyo, kawawa nga si PBBM Kawawa si PBBM. Doon sa aresto ni Digong, kanino sumabog? Kay PBBM, di ba? Pero sino ang nagbigay ng legal opinion tungkol diyan? Si Boying. Pero kanino sumabog? Kay PBBM. Ngayon, ito, si John Vic naman, kay Saldico. Kanino sumabog? Kay PBBM ulit. Ang nagsorry si John Vic. Papansinin ba yung pagsorry niya? Hindi. Kasi bakit? Ang tutok ng tao kay PBBM. Sa isip ng tao, ang kinokondisyon nitong mga DDS at ang mainstream media, si PBBM ang pumalpak. Yun ang kondisyon nila. Diba?